Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Rabbit naman po tayo, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, and 2023. Ang buwan na ito ay magkakaroon ng tinatawag natin distraction para sa mga rabbit. Magkakaroon ng, alam mong instinct ng mga rabbit, gusto nila ngayon agad. Magawa agad, okay? Gusto nila mabilisan agad, okay? That will lead to an emotional turbulence. Alam mong, matidepress ka, masasaktan ka, hindi ka magiging kontento sa resulta dahil gusto mo agad-agad, resulta agad, mangyari agad, okay? It's easy to get drawn into something na tingin mo ay ang kintab at ang very promising. Whether it's a person or a deal na in-offer sa'yo or an idea na shinare sa inyo. Okay? You need to create a deeper scrutiny. Pag-aralan mo na mabuti. Huwag mong bigla-biglain ang iyong sarili at huwag pa bugso-bugso ang decision making. Your strength this month lies on discernment. Hindi lahat na exciting ay para sa'yo. At hindi lahat ng exciting ay hindi magtatagal. At hindi lahat ng exciting will be fruitful. Look twice, thrice, or several times. Feel it out. Damdamin mo, pakiramdaman mo, and only then, consider committing. Kaya, uulitin ko, mga rabbit, huwag pa bugso-bugso at huwag mo nang mabilisan sa mga anong pinaplano ninyo. Action natin ngayon, practice yung matuto tayong mag-pause bago tayo maging agresibo. If something feels urgent, kailangan, parang ramdam na ramdam mo sa sarili mo, kailangan ko itong gawin. Or overly thrilling. Talaga nang ang kaloob-looban mo ay very excited. Nope. Give time muna. Most maling steps ngayong buwan na ito ay magmumula sa pagmamadali. Okay? So, look into a long-term alignment, mga rabbit. Huwag magmadali. You get it? When evaluating opportunities, kung may mga kumakatok at nagbukas ng mga pintuan, kung may mga kumatok na opportunities or mga pintuan na nagbukas as opportunities, evaluate first. Tingnan, isa-isa, and look into opportunities, compare it with your core values. And then, tanungin mo muna yung sarili mo. Will this help me in my future? Will this be impactful sa darating na mga panahon? Or will it just feed my urge as of the moment? Or will it give me happiness as of the moment? Pagkatapos ng ilang araw, wala na. Let your wisdom override the spark. Kaya nasa ibabaw yung utak, look into your body figure. Nasa tuktok yung utak kasi utak muna ang gagamitin. Let your wisdom muna ang mangibabaw, hindi yung excitement na nanggagaling sa puso mo. Pagdating sa pera at kayamanan, mga rabbit, nako, the risk of your financial loss is present ngayong buwan ng June. Lalong-lalo na if you choose short-term gain, if you choose to be tempted sa mga magagandang offer sa harapan mo without doing due diligence. It is not the month para mag-speculate o sumugal sa mga pangyayari or overspend emotionally. So, hindi ito ang tamang buwan para magpadalos-dalos. Ito yung buwan na step back,
magmuni-muni, observe, bago ka magpadalos-dalos. Iwasan ang pamimili, yung impulsive buying, o di naman kaya madali ang pagpirma ng mga kontrata. On the spot, pirma ka agad. No, pag-isipan mo muna. If the numbers or the energy don't fully make sense, ramdam mo naman you have that intuition, di ba? It's like a warning sign to you. Okay? Your best wealth move ngayong buwan na ito is pag-iingat. Caution. Okay? Pag-iingat. So, that's your best move para hindi ka mapasok at hindi ka bumagsak sa isang malaking patibong. Pagdating naman sa relasyon in romance, medyo mag-flare up ang mga pangyayari so quickly sa mga connections, kakilalang tao, kasama sa trabaho. You might feel being drawn to someone with intensity na charm, pero mag-ingat, di ba? Para kang hinihikayat na may mga good-looking sa paligid mo. Passion without grounding can leave you feel scorched, para kang sinunog. If you're in a relationship, pag-isipan, may mga temptasyon kasi sa paligid ngayon. Okay? May mga temptasyon sa paligid o di naman kaya selos-selos sa iyong paligid. So, that will lead you na matrigger ang iyong ego and your emotion. It's not easy to misread signals, mga gestures sa paligid mo. Focus on nurturing what you've built. Ano yung present relationship mo, pangalagaan yon, rather than maghahabol kayo ng ibang bago. Don't trade emotional stability to a temporary excitement. In other words, wag hayaan ang sarili na makita mo ang sarili mo na napasok sa patibong para sa sandali ang aliw at sarap, pero nasira mo ang 5 taon, 10 taon, 20 years of relationship. Kaya mag-ingat. Ang mindset dapat na meron ang mga rabbit ngayong buwan na ito, self-mastery. When you say self-mastery, ito yung time. Ito yung panahon na mas kilalanin mo yung sarili mo. Susubukin ka, you will be tested on how you manage una, attraction. Pangalawa, ambition, and your attention. Kaya, stay close to your inner compass, and that's yourself. Kilala mo dapat ang iyong sarili. May mga temptasyon na hindi ibig sabihin na yun ang destiny mo. It just means you are being asked to choose consciously. Itong panandaliang saya ba o itong long-term na kinakailangan ng commitment at pinagtatrabahuan. Let your future self guide you to your present action. Kung nagdududa ka, maghintay. Kung magdududa ka, setback, umatras muna. Time will reveal what is real. Ang oras at ang tamang panahon ang magpapakita sa iyo kung ano at kung sino ang totoo, mga rabbit.